How true na relihiyon ang dahilan ng paghihiwalay ng dating magkarelasyon na nina Bea Alonzo at Dominic Roque. Matatanda ang walang ibinigay na dahilan ng ex-couple kung bakit nila kinall off ang kasal at kamakailan nga ay inamin din ni Bea sa 24 na oras sa panayam ni Nelson Canlas na hindi siya ang nag-initiate ng breakup. Kwento ni OG, kay Bea na rin nanggaling na hindi siya ang nakipag-break, so, obviously ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea. According sa mga naririnig ko, tama naman si Bea, ito ang senaryo na ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding. Kino-convince nitong si Dominic si Bea na mag-convert sa Christian, according sa mga naririnig ko si Bea ay hindi pa siya convinced. So, wala pa sa kamalayan ni Bea na mag-convert bilang Christian, ito naman daw si Dominic ay baka hindi magkatuluyan o magkahiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si Bea. So, lumalabas na hindi pa panahon para kay Bea raw na magpalit ng relihiyon kaya na-call off nga yung wedding at yun nga raw si Dominic ay hindi makapayag so wini-win back niya ngayon si Bea, at si Bea ay nag-decide ng wag nang ituloy ang kasal, ayaw na rin niya. Ito yung mga nakakarating na kwento sa akin, kaya itatanong na lang natin dito, showbiz update, Bea, Dominic totoo ba ito? Kasi mas magandang sa kanila na lang natin marinig ang katotohanan tungkol dito. Sagrado Katoliko si Bea at ang buo niyang pamilya at sa katunayan ay nagpatayo siya ng maliit na kapilya sa pag-aari nilang BT Firma Farm na may sukat na 16 hectares at matatagpuan sa Iba, Zambales. Alam mo Loy, sa pagkakaalam ko sa farm ni Bea sa Zambales, nagpatayo siya roon ng church, ipinakita ang mga larawan ng kapilya, BT Firma Chapel. At si Dominic naman base sa pagkakakilala ko ay Christian talaga siya at nasabi rin niya, dati, sa interview na gusto niya ay Christian wedding, say ni OG, sa kasalukuyan ay wala pang balita kung nag-uusap pa rin sina Bea at Dominic pero base sa mga larawang ipinost nila sa kani-kanilang social media account ay mukhang nakamove on na sila pareho sa breakup. Ako pinaka siguro naapektuhan kasi marami nagsispread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life and you have other people narrating it for you in a different way, very different from the way you see it and very different from the truth, sobrang sakit niya. Kasi, yes, it affects you because it's one thing to go through something silently, like a very, very huge heartbreak. But it's another thing to be going through it in front of the public nang iba yung narrative. And people forget no na ikaw yung nakipag-break eh. Ikaw yung unang naapektuhan eh. Actually, that's false. That's false. Hindi ako yung nakipag-break. So what I mean is ikaw yung nawalan ng relasyon. Oo. Oo. Since you mentioned that, I will ask that. So hindi ikaw ang nakipag-break. Oo, pero wag na natin pag-usapan 'yun. Let's leave it in the past and it's amicable, okay naman kami. I think it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. It's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. I respect that.